O dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, kami pinagpapasalamat sa iyong paggabi sa amin, Panginoon. Tunay, Lord God, na itong naranasan namin yung pandemya, Panginoon, isang pagsubok lang po sa amin. Kaya po kami pinagpapasalamat sa iyong kadakilang Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, pati na bigyan mo kami pangunawa, Lord God, sa aming pag-aaralan at tungkol sa iyong salita, Panginoon. Yung gagamitin mo na pinapagturo si Pastor Joey, Panginoon. At pala mo kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Si Ama ang pinakamagpapuri. Ang takilat sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat. Amen po. So, dahil po ngayon ay kadako na sa ating pag-aaral, pero bago po yan ay mangumusta muna tayo. Tayo naman ay medyo matagal na hindi nakita. Kumusta dyan sa inyo, Sir Joey, sa lugar ninyo? Okay naman, Pastor. Napapaligay na kami ng mga may mga COVID dito eh. Ganun ba? Opo. Dito naman sa Canberra State ang wala pa. Kasi may pang kalimer na. Ikaw, hindi ka pinalalabas. Hindi pa po. Mahigpit dyan sa mga... Kami ni Mrs. Bawal pa. Si ano kaya? Si Brother Chris. Kumusta, Brother Chris, sa ano? Sa Quezon City? Napakadami po, Pastor. Nako. Ano ba sitwasyon dyan sa ano? Sa inyo? Bali, di ko ma-explain, Pastor eh. Yung trabaho namin, puro kami backlog sa dami ng tatawagan. So, parang araw-araw po padagdag ng padagdag eh. Mga nagpapasitin. Ba yun? Ano kaya nangyari, no? Oo nga po eh. Nabulaga po kami kung bakit ganun. Biglaan nung paglobo, Pastor. Kaya mas maigi talaga, Pastor, yung protocol is magsisimula talaga sa bahay. Kasi usually yung nagiging findings po namin nagsimula sa bahay. Nagpabaya, nag-outing, hindi nakatiis, yun. Nag-outing sila. Pagka-uwi, nagkasintomas, pumasok sa trabaho. Ayun, nagkahawa-hawaan sa trabaho hanggang kumalat. Ganun po. Yung palaging sistema. Bisan pa nga nagsisinungaling sila, Pastor. Ayaw nilang sabihin yung mga pinuntahan nila. Ganun. Nahihirapan din kami mag-figure out sa epidemiology studies po namin. Yun ang mahirap i-trace, ano? Kasi siyempre, doon kayo nakadepende sa informations eh. Opo. Kung kailan nandyan na yung bakuna, nagsusor high yung cases. Kaya usually po yung mga nagkakaroon ng cases ngayon, halos lahat na natatawagan ko may sintomas. Dati wala eh. Talaga? Opo. Kaya kami po ay dobling ingat talaga. At hindi lang doble, Pastor. Triple. Ikaw ba yung nabakunahan na? Ako po, nabakunahan na. Kumusta naman ang pakiramdam ng nadabok? Medyo mabalasik si Di ko lang alam sa ibang Pero okay naman siya, Pastor. Mga 1 to 2 days lang yung naramdaman kong epekto. Ano ginamit sa'yo? Bakuna?
Opo. Anong ginamit sa yung bakuna? AstraZeneca. AstraZeneca. Maganda daw yun eh. May second booster nga po ako sa 18 eh. April 18. Ilang beses ba yun? Para maging kompleto. Dalawa. Dalawa lang yata, Pastor. Dalawa lang para makompleto. May matindi, pang matanda yata talaga yung AstraZeneca. Matindi siya. Nag-chills ka pag gabi. Parang ina-absorb ng katawan mo yung bakuna. Tapos, makakaramdam ka ng ngalay, sakit ng katawan. Tapos parang lalagnating ka. Yung mga iba ko nga kasama, nilagnat, Pastor. Eh. Hindi ka naman nahilo. Walang yung nahilo, nanghina, nasuka. Hindi naman, Pastor. Parang ang pakiramdam ko nung nabakunahan ako, Pastor, antukin na ako eh. Lagi na ako inaantok. Pero wala naman siya sa sa side effects. Pero mga 2 days lang. Opo, 2 days lang yung naramdaman ko, Pastor. Wala nung unang nabakunahan ako, kay kiramdam-ramdam muna, hindi ko pa maramdaman. Mga bandang gabi, ayan na. Nag-chills na ako, nanginginig. Kusang gumagalaw yung panginginig. Yung kalamnan mo. Parang kusang gumagalaw. Yung mga kasukasuhan mo, gumagalaw. Oo. Sabi ko, no, huwag naman sana akong maging zombie nito. Bakit kusang nanginginig? Gumagalaw. Pero okay naman, Pastor. Hindi naman ako nakaramdam ng masyadong Sinovac po. Medyo mild lang yung naramdaman nilang mga side effects. Hindi katulad ni AstraZeneca. Sige. So, pabalangin natin na pati yung pamilya mo mailig. At least ikaw safe ka, yung pamilya mo. Paano yun? Pag ikaw ba'y nabakunahan, hindi ka na dadapuan? Hindi naman ganun, Pastor. Parang hindi naman siya 100%. Pero kasi may mga natawagan din ako, Pastor, na nabakunahan eh. Ang epekto talaga niyan, Pastor, 3 weeks from the time na nabakunahan ka. Maaari ka pa rin magka-COVID, Pastor, pero hindi na siya yung severe. Mild na lang siya. Pero halimbawa, yung COVID, mapo sa katawan mo, maaari mo pa rin madala yun sa iba? Pwede rin po, Pastor. Kaya nga, Pastor, di ba, yung sa social media, parang may nagpapakalat na fake news na parang fabricated daw yung ganito, ganyan, pagkakitaan. Kinumpara nga yung taong grasa eh. Pastor eh. Paano naman magkakasakit yung magkaka-COVID yung taong grasa eh? Wala namang kumakausap sa kanya. Social distancing naman siya. Pinandidirihan. Walang lumalapit sa kanya. Hindi talaga yung mahawaan ng COVID, sir. Dapat mag-congrats ka, walang lalapit sa'yo, pati virus. Iiwas din sa'yo virus. Anyway. So, lang, parang personal protection mo yon, pero hindi garantiya na hindi ka magdadala ng virus, Opo, parang ganun nga po. Parang may tinatawag silang herd technique. Parang ganun. Parang hindi masyadong kumalat yung virus. Kunwari, sa isang workplace, Pastor, 20 kayo. 10 doon is nabakunahan.
So yung mga hindi nabakunahan, hindi po yun mahawaan. Yun yung tinatawag nilang herd technique. Kaya po kung mapapansin niyo po, ang unang binakunahan, yung mga essential, yung mga frontliner. Kasi nasa labas po yan, pastor. Siyempre, muuwi din po yan sa mga dorms, mga bahay. So, may posibilidad na hindi na mahawaan yung mga inuuwian nila. Parang ganun po. Explanation ng herd. Ano ba yun? Basta technique, parang ganun, or mitigation, parang ganun po. Okay. Sige, at least may nakatulong na sa amin yun na informasyon, lalo na kung halimbawa magpapabakuna na kami. At least ready na manginig at gumalaw ang katawan kahit ayaw mong paggalawin. Pero ang ano dyan may mga ano yata, may mga qualify din kung ikaw Opo. I-screening kayo, pastor. Kasi baka dadaan kayo sa registration, dadaan sa assessment, tapos dadaan sa counseling, dadaan sa screening. Ang daming pinagdadaanan, pastor Tapos pagkatapos mo sa screening, may mga hindi pumapasa doon, pastor Lalong-lalo na yung may mga severe yung comorbidities. Tapos pagkatapos mo sa screening, pahinga, vaccination, pagkatapos mong babaksin, may post-vaccination pa. Ibig sabihin nun, oobserbahan ka pa ng 30 minuto. Ganda. Opo. Kung anong side effect, ganun po. Sige. Salamat sa mga informasyon, Brother Chris. Sana sa mga nanonood, kung kayo ay natatakot magpabakuna, meron ditong buhay na patotoo, buhay pa naman. Natatakot kayo magpabakuna. Kailangan din sigurong i-consider dahil hindi naman basta-basta babakunahan nang hindi dumadaan sa tamang proseso. So yun nga, ito yung sasabi ni Brother Chris, ay may mga i-qualify kung kayo ay karapat-dapat na bakunahan. Kung hindi naman, ay hindi kayo mababakunahan. Kaya sa mga nanonood ngayon, at least mayroon kayong idea, hindi lang ito balita, kundi ito katotohanan pa. So, sa mga nanonood ngayon. Sige, tayo ngayon ay mag-aral na at katulad ng ating narinig kay Brother Chris na sa kanyang pagpapabakuna ay kinakailangan siyang maproteksyonan sa kumakalat na mga virus, lalong-lalo na particularly ang COVID. At yun ay para siya ay maproteksyonan. Sa ating pananampalataya ay kinakailangan din natin ng proteksyon, no? Lalong-lalo na maraming kumakalat ngayon na mga maring aral, mga turo na hindi natin namamalayan na nakapapasok na pala sa atin. Nagkakaroon na pala tayo na mga infeksyon sa sarili natin na hindi pa natin alam. Na-infect na tayo ng mga maling katuruan. Kung kaya itong gagawin natin na pagbabalik aral at pagtatalakay sa usapin ng pananampalataya ay mahalagang mabalikan natin. Yung atin pong ilang mga kasama na hindi po natin makakasama sa kasalukuyan, marahil dahil sa connection at yung iba naman ay meron silang schedule. Actually, supposedly ang gagamitin kong account ay yung sa ACCF account, kaya lang nagkataon na mayroong Bible study ang ACCF Cubao. Kaya nag-giveaway muna tayo. Kaya ibang account na lang muna ang ginamit ko. Sa susunod sigurong Wednesday, pwede na at pwede daw magkaroon ng break room. So siguro sa break room, pwede silang sumali sa Bible study natin
habang nagbe-break room sila o kaya mawala. Or parang tayo naman pwede sumali sa Bible study nila. So, mga ganon. Tingnan natin. Next week, kung gano'n na magiging set, magbe-break room na lang daw. Pero sa ngayon, ay ito muna ang ginamit naming account ay ibang hiniram lang po natin. Okay, so kay Joey, ang ating pong yun, Brother Chris, ay ang pananampalataya, pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Ano ba talaga yung pinaniniwalaan ng mga Kristiyano? Dahil sa mga panahon ngayon ay may mga pag-inog ng isipan ang mga tao. Sa loob ng iglesia ay nagkakaroon ng pag-iiba ng kaisipan. At mahalagang mabalikan natin ano ba talagang sinasampalatayanan ng mga Kristiyano. Unang-una na nga dito ang pagpapahayag natin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay ang laman sa banal na kasulatan. Makailan lamang ay may mga issue na lumalaganap ngayon na nagtuturo at kumbaga tinitwist yung ang katotohanan na ang salita daw ng Diyos o ang Bible ay hindi salita ng Diyos. Sapagkat literally sinasabi niya na ang Bible ay ano lang yan, record ng mga kasaysayan sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Israel at sa ibang mga tao. Yun ay dapat nating tingnan kung ganun ba dapat natin ituturing ang Biblia. Pagkat ang Biblia ay translation siya ng original manuscript at yan ay may mensahe pa rin sa panahon natin ngayon. Ano po ba ang ating paniniwala patungkol sa Biblia? Okay, so nababasa niyo po ba, Kuya Joey? Opo. Okay, so kung nababasa niyo ay papasanahin. Send po natin, no? Ito pong mga pag-aaralan natin ay halaw sa 1689 Baptist Confession of Faith na tinatawag din na Second London Confession of Faith, no? Tinatawag din po itong Second London Confession of Faith. At ito ay mas nakita ko na detalyado ang pagpapaliwanag. At ito hindi naman nalalayo sa summarized statement of faith natin. Pero dito kasi medyo nakadetalye at mas madali nating mauunawaan ang mga dapat nating sampalatayanan. Sa kabanatang 1, ano ang pananampalatayang inihahayag ng mga Kristiyano sa usapin ng Biblia o ang banal na kasulatan. Ang sabi po dito, ang banal na kasulatan lamang ang sapat, tiyak at di maaring magkamali na tuntunin o pamantayan ng nagliligtas na kaalaman, pananampalataya at pagtalima. So dito ay binibigyan ng lundo dito ang Biblia o ang banal na kasulatan na ito'y sapat na. At dito ay wala tayong pag-alinlangan na ang Biblia ay magiging pamantayan natin upang tayo ay gabayan sa usapin ng ikasan, sa usapin ng pananampalataya, sa usapin ng pagsunod or pamumuhay bilang isang mananampalataya. So dito ay malinaw sa atin dapat yan. Ano ang mga batayang talata natin? Pwede week may Bible po, kunin niyo po sa ang mga talatang ito. Isaiah chapter 8 verse 20. Yan. Isaiah, ito lang tayo. 8:20. 8:20.
Hihimay-himayin po natin to para at least magabayan tayo ng maayos. Ito po sinasabi. Ito ang inyong sasagot. Nasa inyo ang aral ng Diyos at ang patotoo. Huwag kayong makinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Papahamak lang kayo ng mga iyan. Meron diyang binabanggit, no? Na mga pagsasangguni. Sabi, Opo. oo. Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila nagsasalita ng ayot sa salitang ito, ay dahilang walang umaga. Ano ba yung binasa nyo, Joey? Magandang balita, Biblia po. Yan. So doon ay ang ating magiging basis ay ang salita ng Diyos o ang kautusan. Sa lumang tipan, wala pa naman yung siyempre natural naman sa common sense naman yan. Ang pag binasa natin ang bagong tipan, hindi natin makikita ang pag binasa natin ang lumang tipan, hindi natin makikita ang bagong tipan. Pero mula sa bagong tipan, lalabas diyan ang bagong tipan. Kasi ang bagong tipan ang siyang magpapahayag kung ano ang ibig pakahulugan ng lumang tipan. Kaya nga ang salita ng Diyos ay buo na yan, no? Kung sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17 ay ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kaya nga dito ay pangahawakan natin na ang kautusan o ang salita ng Diyos sa lumang tipan ay galing yan sa Panginoon. Opo. Ang Diyos ang siyang buo niyan. Kaya pinaniniwala natin na kinasihan niya ng Diyos. Kung sinulat yan, hindi lang basta yung sulat ang kinasihan, kundi mismo yung mga sumulat. Yung sumulat at yung sinulat, kinasihan ng Diyos yun. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa Lucas 16. Lucas. Kung makakasabay ka, Brother Chris, pwede mo naman kami tulungan magbabasa para at least Sige po, Pastor. Siguro sa iyo na yung Ephesians chapter 2:20. 2 Timothy 3:15 to 17. Okay po. Kay Kuya Joey. Sa iyo ay Ephesians chapter 2 verse 20, sa akin yung Luke chapter 16. Ephesians chapter 2 verse 20. Sa akin yung 16 verse 29 to 31. Ako muna nga magbabasa, no? 16, 29 to 31. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Ito ay ang kwento patungkol sa mayaman at si Lazaro, no? The story of the rich man and Lazarus, na kung saan pagkatapos silang mamatay, sila ay dinala sa magkahiwalay na lugar. Bagamat patay na sila physically, pero ang kwento ng Panginoon, sila ay nanatiling buhay, kaya lang nasa ibang lugar. Si Lazarus nasa piling ni Abraham at yung mayaman ay nasa impyerno, na kung saan ay naghihirap siya. Nung nandito sa lupa, maganda ang kanyang buhay, at si Lazarus naman ay hikahos ang buhay, ngunit nung sila'y mamatay, pagdating sa kabilang buhay, magkabaliktad ang kanilang naging kalagayan, no?
Hindi naman tinuturo ni Lord na kapag ikaw ay mayaman, sa impyerno ka. Pag ikaw ay mahirap, ay sa langit ka. Hindi naman ganun ang tinuturo. Kaya lang, kinikita lang dito naging kalagayan ng mayaman at ng ni Lazarus. Ito yung mga totoong tao sapagkat pinangalanan ng Panginoon si Lazarus. At yung mayaman ay nakikiusap na kay Abraham na magpadala ng isang patay para mabuhay upang pagsabihan ng kanyang mga kamag-anak o kanyang pamilya. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, hindi maaari, no? Hindi maaari sapagkat sabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Tinutukoy dito yung the law and the prophets. So, referring to the Old Testament. Pag ang binabanggit, the law and the prophets or in Psalms or kasama na yon or writings, kasama yon sa tinutukoy sa Biblia na lumang tipan. And then verse 30, sinabi niya, hindi amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi. So ito yung palagay ng mayaman na kapag may napunta sa isang patay na buhay na muli, magsisisi sila. At verse 31, sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. So, ang sinasabi lang dito, pag ang mga namatay at nabuhay na mag-uli, magpatotoo, kung hindi nila pinakinggan ang mga turo o aral ni Moises at ng mga propeta, ay wala silang mararanasang kaligtasan. Sila man ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, katulad ng sa mayaman. Ito ang binanggit ni Abraham sapagkat ito yung mga Israelita. No? In context, sila ay mga Israelita. Amen. Tinuturo lang sa atin ng Panginoon na mahalaga ang mga aral at turo ng mga lingkod ng Panginoon. At itong mga aral at mga turo ng mga lingkod ng Panginoon, bagamat sila'y patay na, ay nananatili pa rin sapagkat nakasulat na. No? Kaya mahalaga yung nakasulat. Amen. Kasi may nagtuturo ngayon, ang mahalaga daw yung espiritu, sapagkat ang pinaka-authority daw niya ay yung espiritu, Holy Spirit sa kanya. Mas mataas pa daw ang authority na yun kaysa Biblia. Yun ay hindi ko yung sinasang-ayunan. Dahil yung kanyang palagay na Holy Spirit ay hinihigitan pa ang salita ng Diyos. Sa atin hindi ko yung tinatanggap. Ewan ko kayo kung tatanggapin yan. Pero ako hindi ko tatanggapin na yung kanyang inaakalang Holy Spirit sa kanya ay higit pa sa otoridad ng Biblia. The written word is our final authority. Okay, Ephesians chapter 2 verse 20. Pakibasa po Sir Joey. Basahin ko po sa magandang balita Biblia. Ito pa sinasabi, kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Amen. So diyan po sa bagong tipan naman, ang ating saligan naman ng pananampalataya ay ang mga aral ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol at mga propeta. So dito ay makikita natin na itong mga propeta, mga apostol ay wala na. Paano mo pa sila
mapapakinggan sa mga aral nila kung wala na. Kaya ang ginawa naman ng iba ay nagpanggap sila na bagong apostol at mga bagong propeta. Sila ay disqualified kasi unang-una, yung kanilang mga patotoo ay salungat sa pamantayan ng Biblia. Sa pagiging propeta, kinakailangan 100% walang sala. Ibig sabihin, hindi ka magkakamali sa iyong mga hula. Napakaraming mga hula ngayon na sala, mali-mali. May mga pahayag na hindi naging totoo. At ang mga apostol din naman ngayon, ganun din. May mga kwalifikasyon yun. Isa na sa mga kwalifikasyon doon ay direkta silang tinuruan ng Panginoon. Sino ba naman ang direktang tinuruan ng Panginoon ng mga aral sa nabubuhay ng mga propeta ngayon? Wala na. Ang pinakahuling tinuruan niya ay Pablo. Pagkatapos ni Pablo, wala na. Yung mga apostol na naturingan ngayon ay hindi na sila totoong apostol. Sapat na yung mga propeta na ginamit ng Diyos upang maitala ang Biblia at sapat na ang mga apostol, yung bilang ng mga apostol para maitala ang mga kapahayagan ng Panginoon. Yun ay kompleto na. Kaya nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17, ito ang sinasabi, Brother Chris. Opo. Bali, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good works. A good work. Okay, so salamat. So dito, ito ang huling mga pahayag sa isang apostol ng isa sa mga huling binanggit na turo ng huling apostol na si Pablo na may kinalaman sa kahalagahan ng Biblia. Ang kanyang binanggit kahit nung bata pa, no, si Timoteo ay naturuan na ng salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman. Kaya kahit bata ay pwedeng turuan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kailangan silang magkaroon ng pagkaunawa. Ang bisa ng salita ng Diyos kahit sa bata ay magkakaroon ito ng epekto. Paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagpatuto. Okay? Yung ginamit na salita ni Pablo ay makakapagpatuto. Bata pa lang. Kaya sa kanila, sa mga Hudyo noon ay bata pa lang pinamemorize sila ng mga Old Testament scripture. Pinakakabisado na sa kanila ang Torah, ang utusan ng Diyos. So nandoon na yung kanilang pagkaalam sa salita ng Panginoon, bagamat bata pa sila. At sabi nga ni Pablo na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. So yung salita ng Diyos ay magtuturo sa kanya tungo sa kaligtasan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So sa makatwid, dito mababasa natin, bagamat nasa lumang tipan pa lamang, mayroon ng mga katuruan na may kinalaman sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa darating na Misaya, sa darating na tagapagligtas. Lumang tipan pa lang yun. No, kaya sa lumang tipan, ang kaligtasan ay parehas ng sa bagong tipan. Sumasampalataya sila sa darating na tagapagligtas. No, kaya dito, pinapatunayan na doon pa lamang sa lumang tipan, salita na ng Diyos yun. No? Meron ng bisa. No? Pinakakabisado na yun, pinapaaral na sa kanila, sapagkat yun ay may kinalaman kay Kristo. We cannot separate Christ, the true Christ,
with the scripture. Di maaaring ipaghiwalay si Kristo at ang totoong Kristo sa salita ng Diyos. And then verse 16, at ang lahat ng kasulatan. So yung ginamit dito ng lahat ay tumutukoy sa lumang tipan. At ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang ginamit dito na kinasihan ay theonostos sa Griego, na ang ibig sabihin ay hiningahan ng Diyos. Ibig sabihin, binigyan ng buhay. Kumbaga si Adan, nung hiningahan ng Diyos, ay naging buhay na kaluluwa. Ang salita ng Diyos, nung hiningahan ng Diyos, ay naging buhay. No? Nagkaroon ng buhay ito, kaya may kapangyarihan ang salita ng Diyos kapag ito ay naipapangaral. Kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo. So kaya ngayon, ginagawa natin ay ang ating pagtuturo ay halaw sa salita ng Panginoon at ipinapaliwanag natin. Hindi lang natin binabasa, kundi dapat na ipapaliwanag kasi maaring binabasa pero ibang pagkaintindi. Katulad ng isang mangangaral na binasa nga yung Biblia, niliteral lahat no? Hindi na inalam yung background ng talata. So kaya mag-ingat tayo doon. Kaya ito sa pagtuturo, mahalagang tama ang ating pagkaunawa. Sa pagsaway, siyempre, lahat naman tayo maaaring magkamali. Diba? Lahat tayo ay maaaring magkaroon ng pagkukulang, pero nandiyan ang salita ng Diyos para tayo ay i-correct. Hindi tayo ang magko-correct sa Bible. Hindi natin i-correct yung salita ng Diyos. No? Sabi natin, mali ito, mali itong salita na ito, mali itong sinabi ng Biblia. Hindi ganoon. Ang Biblia ay kinasihan ng Diyos yan. Ang Biblia ang magsasabi sa atin na mali tayo. Sa paanong paraan? Sa tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Sa pagtutuwid. Ay bakit pagtutuwid? Ay mula sa salitang tuwid, di ba? Pagtutuwid, bakit? Minsan tayo ay mabaluktot, tayo ay naiiba ng landas, tayo ay nalalayo. At yan ay nangyayari sa maraming mga mananampalataya ngayon. Maaring mananampalataya pa rin naman, pero naliligaw lang. At ang Diyos naman ay alam ang isang tao naliligaw. At kaya nga para tayong mga tupang ligaw na naliligaw ng landas, ngunit tayo ay natagpuan ng Panginoon. Ibinalik niya sa kanyang kawan. At sabi dito ay at pagsasanay sa katuwiran. Dito, hindi lamang puro katuruan, kaalaman, kundi pamumuhay din. So, ganun talaga ang salita ng Panginoon. Na sa ating mga Kristiyano ay dapat natin isaalang-alang ang pangyarihan nito sa ating mga buhay. Okay, kaya ko ito nais na bigyan ulit ng pag-aaral sapagkat napansin ko marami palang mga mananampalataya nag-angking Kristiyano sila na may ganoong pagkaunawa. At nakakalungkot, hindi lang miyembro, kundi pastor. No? Isabihin, tagapagturo, pastor pa mismo ang nagtuturo ng ganoon. Okay, mauintindihan ko pa sana ako miyembro na siyempre hindi naman nag-aano yun at hindi naman lubos ang pagkaunawa. Pero ang nakakalungkot, hindi miyembro, mismo tagapagturo at nagpakalat pa. At nung tinitingnan ko nga yung kanyang page, ang daming amen. Nakita ko, ang daming amen. The Bible is not the word of God. Sabi ko ba, ang daming amen. Agree sila doon. Tapos pinaghalo niya yung totoo at yung mali. No? Yung truth and error, pinaghalo-halo niya. May sinasabi siyang truth, mag-i-amen ka. Pero yung error, nandun sa dulo. So, nag-amen na rin, napa-amen doon sa truth ng una. Tapos yung sumunod, hindi na napansin nung tagapakinig, amen pa rin sila. Ay, kung nakakalungkot. Siguro, mahalagang tayong mga Kristiyano ay
bumalik tayo sa mga katuruan ng mga apostol at ng ating mga church fathers, mga nauna sa atin, na sila sa panahon nila mayroong ganito na mga uri ng katuruan. At kanila itong matapang na hinarap at pinanatili ang katuruan ng Panginoon at ng mga apostol. Okay, so may mga question doon. Dito muna tayo sa unang bahagi, Kuya Joey, Brother Chris. Wala kasi iba nating lang muna ngayon. Anyway, may mga nasa online naman na nakikinig. Ano ang inyong masasabi dito sa unang bahagi? Doon po, Pastor, sa mga propeta, sa apostol, saan napunta mo yun? Yung binanggit sa sa Ephesians chapter 2, verse 20. 20. Oo. Sige. Itong nating Brother Chris. Para makasama natin si Brother Chris. Nasaan daw, Brother Chris, yung yung mga napunta yung mga apostol at propeta. Pakiulit po ulit, Pastor. Ang tanong ni Kuya Joey, yung sa Ephesians chapter 2 verse 20. Saan na daw napunta yung mga apostol at mga propeta? Na binanggit ni Pablo dito sa Efeso. Kung saan napunta po yung yung mga nasaan na sila? Kasi sabi sa verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos o yung ng church na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol. So yung church o yung sambahayan ng Diyos, the Church of God or the people of God were established by the apostles and the prophets. Tama ba? Ngayon ang question, nasaan na itong mga nagtatag ng mga ng iglesia ng noong Kristo na naging pangunahing pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Na kung saan si Kristo Jesus ang punong the cornerstone o ang punong ang batong panulok o the cornerstone. So, ang tanong, Brother Chris, ay nasaan na daw itong yung mga apostol at mga propeta? Mayroon na bang kung ang tinatanong po ni tatay po is kasi yung context po nito is yung pagiging the foundation of God's house was laid only for all by the New Testament apostles and prophets. So sa Revelations 21 verse 14, ano yung sinasabi sa Revelations 21 verse 14? Yun po. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. So nag-cross-reference po tayo doon. The cornerstone is Christ. Paul will show that the foundation role of the apostles and prophets lies in their reception of the revelation of previously undisclosed mystery of Christ and the Gentiles' inclusion among his people. So, kasi kung natural na wala na sila ngayon dito sa mundo,
kung tinatanong po ni tatay kung nasaan na sila. So, I believe sila po yung mga church fathers po natin. Sila po kasi yung nag-establish ng yung mga katuruan na pinanghahawakan natin ngayon. And kaya kung sino yung mas pinaniniwalaan natin, 'di ba? May mga nagsulputang bagong paniniwala ngayon at ideolohiya at ano po. So balik po tayo sa pinaka-umpisa. So ngayon, I believe nasa heaven na po sila. Tama po ba? Yun po ba yung tanong? Kaya Joey, yung mga yon ay sila'y wala na. Ginamit sila ng Panginoon upang maging pundasyon sa mga pananampalatayang pinanghahawakan natin ngayon. At ang pinaka-panulukan nila, o ibig sabihin ang pinaka-source ng kanilang mga aral ay ang Panginoong Jesucristo. Okay po. Oo. Ngunit Joey, yung kanilang mga turo, bagamat patay na sila, nananatili pa rin sa panahon natin ngayon sapagkat ang kanilang mga katuruan ay bagi ang mga tinuro ng Panginoon ay nakasulat at naka-record na sa Biblia. Kaya ko naman tinatanong, Pastor, kasi may mga nagpa-prophecy pa. Kaya na, di ba, may nagpa-prophecy pa. Totoo. O kaya, totoo yun, may mga nagpa-prophecy pa ngayon na para bagang yung Biblia ay kulang pa ng prophetic utterance. Na may mga hindi pa binabanggit ang Panginoon sa Biblia na sa pamagitan nitong mga bulaang propeta ay mapaniwala ang mga tao na nagsasalita pa ang Diyos sa pamamagitan nila. Totoong ang Diyos ay nagsasalita pa rin. Kaya lang sa pamamagitan nitong pangangaral ng kanyang ng Biblia o ng mga nakatala sa Biblia. Opo. Okay na po. Okay, salamat. Sana naging malinaw yan. Thank you po. Atin. Thank you, Brother Chris. Salamat, Brother Chris. Okay, so balikan natin yung ating slide o material. Hanggang dito lang tayo siguro sa dalawa. Kasi ito itigila tayo. So number 2. Dito sa ating source, no? Ang kalikasan, ito, tayo dito. Ang kalikasan at gawa ng Diyos ng paglikha at probidensya ay nagbibigay ng malinaw na patotoo sa kanyang kabutihan, karunungan at kapangyarihan na anupat ang tao na hindi pumapansin sa patotoo nito ay walang maidadahilan. So ano ang binabanggit dito sa pahayag na ito o kapahayag ng pananampalataya ng Kristiyano? Sinasabi dito na ang karakter at ang mga pagkilos ng Diyos, particularly sa kanyang mga nilikha, ay ipinapakita niya na meron siyang bahagi dito sa pamamagitan ng tinatawag nating probidensya. At sa probidensya ng Diyos, ipinapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang pagiging mabuting Diyos, ang kanyang pagiging makatarungang Diyos, at ang kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. At dahilan dito,
ang mga tao ay wala nang maidadahilan na sa kanyang mga nilalang ay nagpapahayag siya. Ang tawag namin dito sa mga nag-aaral sa Biblia ay general revelation. Sa pamamagitan ng mga nilalang ng Diyos ay nakapagpapahayag ang Diyos kahit wala ang Biblia, ang Diyos ay nakakapagpahayag ng kanyang sarili. Ngunit hindi ito maghahatid sa kaligtasan. Hindi katulad ng sulatan na nabanggit ko kanina, iyon ay maghahatid sa kaligtasan. Ngunit ang kaligtasan, ang lahat ng ginagawa ng Diyos, ang providensya ng Diyos at ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang mga nilalang bilang mabuting Diyos, bilang makatarungang Diyos, bilang makapangyarihang Diyos, ay hindi maaaring ipagkaila ng mga tao. Kung kaya, ang mga tumatangging merong Diyos ay sila man ay haharap sa hatol nila sa Diyos sa kanilang pagtanggi sa tunay na Diyos. At may mga talata tayong gagamitin yan para sa kapakanan ng mga wala pang Bible. Joey, pakibasa po ang awit. No? Other case, yung Romans chapter 1 verse 19 to 21 and then 32, saka yung chapter 2 verse 12 to A. Hindi na lahat yan. Other Chris, okay lang sa'yo? Apo. Yan, yung nakikita mong plata naka-highlights. Apo. Basahin natin. Kuya Joey, awit, chapter 19, verse 1 to 3. Ito yung may kinalaman doon sa tawag nating general revelation ng Diyos. Ang Biblia ay special revelation. Banggitin ko lang pala. Yung Biblia ay special revelation yan. Na may noong kapangyarihan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan kasi maunawaan nila yun eh. Pero ang nilikha ng Diyos ay tinatawag natin yan na general revelation na nagpapahayag ng Diyos pero hindi ito maghatid sa kaligtasan. Magkakaroon lang ng kaligtasan kapag mayroong pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? Awit, chapter 19, verse 1 to 3. Ito po sinasabi, ang langit ay nagkahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salita ginagamit kung sa bagay. At wala rin maririnig na kahit na anong ingay. Puri ng Panginoon sa kanyang pagkabasa, kanyang salita. Salamat sa Panginoon. Napakagandang kapahayagan yan. Na ang kaluwalhatian daw ng Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kalangitan. So in the entire universe, no, the creations of God declares the glory of God. So, itong kalawakang ito ay ang Diyos ang lumikha niyan sa isang iglap, sa isang kumbaga salita lang ng Panginoon, magkaroon ng mga planeta, nagkaroon kaagad yon para bagang isang banig na inilalatag lang ng Diyos ang buong universe. And that's how God declares His glory, His power. No? And then yung mga kaganapan sa atin naman dito sa mundo, sa araw at gabi ay nagpapahayag ng kanyang kaalaman. Walang pananalita o mga salita man ang kanilang tinig ay hindi narinig. Kaya nga kahit tayo ay nasa pandemic sa kasalukuyan, ay walang panalangin na ang Diyos ay hindi pinakikinggan. Baka sabihin ng iba, ang tagal na natin pinapanalangin ito, isang taon na, bakit ang Diyos ay hindi pa tumutugon?
tumutugon ang Diyos. Sa katunayan, buhay ka nga ngayon. Iningatan ka ng Diyos na buhay ka at kamalakas, nakakapakinig ng kanyang mga salita. Ayun ay isang dapat na ipagpasalamat sa natin. Amen? Amen po. Amen. So, Romans chapter 1. Apo. Romans chapter 1 verse 19 to 21. Sabi po dito, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Verse 20, mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Verse 21, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadiliman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. So, verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. Tapos Romans 2 verse 12, ang lahat ng nagkakasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkakasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. So 14 to 15, kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait. So ito yung konsensya, sir, pastor, no? Ito'y naging kautusan para sa kanila. Verse 15, ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan na may pinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Amen po. Amen. So, dito ay maaari kasing magkaroon ng dahilan ang mga ibang tao. Isipin nila na hindi ko naman yan alam, Bible na yan eh. Bakit ako parurusahan ng Panginoon? Unang-una ay makita natin dito na sa pagkalalang ng Diyos sa lahat ng mga bagay, pinahayag niya na ang kanyang sarili, ngunit marami pa rin sa kanila dahil sa kanilang kasamaan, itinanggi pa rin ang kaluwalhatian ng Diyos. Itinanggi pa rin nila ang existence ng Diyos. Itinanggi pa rin nila ang pakikipag-ugnayan sa kanila ng Diyos. At sa katunayan ay nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos. Kaya lang, gumagawa pa rin sila ng paglabag dito. Bagamat kasi ganito yung mga kapatid, no? Bagamat ang nilalang ng Diyos ay magpapahayag ng existence ng Diyos, ngunit sa puso niya, no? Sa kanyang puso, mayroon nagsasabing mali ito, tama ito. So mayroon nang nagdidikta sa kanya ng tama at mali. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na hindi ko naman kasi nabasang Bible. Naglagay ang Diyos pagkalikha sa atin, naglagay siya sa puso natin ng kanyang kautusan. Sa lumang tipan, nakasulat iyon sa bato, ngunit sa panahon natin ngayon, nakasulat na sa bawat puso ng tao. Kaya kung ito'y nakasulat na, makikita natin ang tao, kahit hindi sabihan, ay nandoon na yung paglabag. Kaya nga, pagkapanganak pa lamang, ay makikita mo na ang pagiging makasalanan, sapagkat yung ginagawa niya
ay bagamat hindi niya alam ang kautusan, ay paglabag ang kanyang ginagawa. No? Kaya nga dito, sa mga binasa ni Brother Chris ay walang maaaring gawing dahilan ang tao para sabihin nila na exempted kami dyan. Dahil sa katunayan, yung binanggit ni Brother Chris kanina, yung konsensya nila no? Nakukonsensya sila. Kahit paanong kultura at native or sabi natin yung lahi, meron sila sa kanilang mismong kapulungan, sa kanilang grupo, ito man ay sa bundok o kahit nga sabi natin mga cannibals pa yung mga yan, meron silang tama at mali na sinusunod. At lahat sila, sa sarili mismo nilang mga pamantayan, meron silang paglabag. Doon na lamang ay pinapakita na ang lahat ng tao ay makasalan. Kaya pag tinuloy nga yung chapter 3, kasi sa chapter 2 nagtapos si Brother Chris pag tinuloy yung chapter 3, ay doon na nabanggit yung lahat ay nangagkasala. Wala nang accepted. For all have sinned and fall short of the glory of God. And therefore, the word of God, salita ng Diyos, ay malinaw sa atin sa mga nabasa natin. Ito nababasa natin, di ba? Sabi baka gawin nila palusot hindi, Old Testament naman yan. Ito nga mismo binabasa natin. Salita ng Diyos nangungusap sa atin. Sa ito'y buhay na mga salita ng Panginoon na nakasulat. Kapag ito ay kinasihan ng Espiritu Santo at nagbigay buhay sa tagapakinig, siya ay sasampalataya. So, ang pagsampalataya ay hindi galing sa atin, galing din yan sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagkaunawa sa kanyang mga salita. Kaya kung ibang espiritu ang tumikilos sa iyo, iba rin pagkaunawa mo. Kaya yung sinasabi nung nagtuturo na huwag ko nang banggitin baka sumikat pa, sinasabi niya yung kanyang basis daw ay yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit nila, nung tinanong niya, kung pares ba tayong mga iniisip, mag-amen tayo. Nag-amen man, yung nag-amen yung mga tao, pero yung isa naman, iba naman daw yung iniisip niya daw ay music. Yung isa naman, iba naman. Pero nag-amen sila. So magkakaiba sila iniisip. Panloloko yun. Hindi ganun ang katuruan sa Biblia. Nagkakapara sila ng iniisip. Yan ay panlilin lang. So siguro ay sana maging malinaw sa atin, mga kapatid, at sa mga nanonood at sa mga sumusubaybay, hindi pa namin kayo nakasama, pag-isipan po ninyo ang mga pinag-aaralan natin ngayon. Malaking bagay ito para maging gabay natin at huwag tayong ma-infect. Katulad ng minabanggit kanina ni Brother Chris, kinakailangan niya ng protection. Kinakailangan na hindi siya madapuan. Maaring yung iba madapuan, pero siya at least protektado. Maaring siya kung siya ay ma-infect at ibahagi niya yun sa iba, katulad ng tagapangaral na infected siya, binabahagi niya sa iba, yun. Makakadamay talaga siya ng mga taong maluloko niya. Okay? So, I hope makatulong ito sa ating pag-aaral. May mga questions kayo at nais na idagdag sa mga napag-aaral natin o maaaring bawasan para subakto tayo? Kaya, Joey? Wala na po. Okay, si Brother Chris, baka mayroon kang nais na linawin, dagdagan, bawasan, para sumakto tayo sa tama. Doon lang tayo sa katotohanan. Ano pong stand niyo po, Pastor Joey, bilang mentor ko? Kasi tinuturing ko po kayong mentor. Sa nabasa ko sa Facebook, medyo napaisip din ako din. Kung popular Christianity ka, hindi ka biblical. Pero kung biblical Christianity ka, hindi ka popular. So, medyo lumikot yung pag-iisip. Oo nga, no? Anyway, hindi naman lahat siguro ganon. Pero kung susumahin talaga, kung yung average natin, lalong-lalo na po sa mga
mga kapatiran natin na masyadong nagre-rely sa tinatawag nating spiritual celebrityism. Pagkahumaling sa mga sikat na akala natin ay totoo sila, sikat na mga preacher, yung mga yun nga po, yung mga pinopromote yung mga churches like mga celebrities and mga preachers celebrities. So kung ako yung papipiliin, I will go back talaga sa ad fonte na tinatawag, yung back to the beginning tayo. Kasi nakasalang or nakataya yung ating pagiging solidong lahat naman tayo gusto nating maging solido kasi maniniwala ka man na nga lang mas paniwalaan mo na yung katotohanan, yung katanggap-tanggap naman, hindi yung nakinig tayo sa isang preacher na kala natin ay okay to, yung pala sablay sa. Kaya mas maigi po kasi yung aral mas maigi po yung may nalalaman ka para ma-distinguish po yung kung ano yung katotohanan talaga o yung mga huwad na katotohanan na sinasabi kasi lahat naman po nagsasabi ito ang katotohanan. So how do we know? Paano natin malalaman? So i-avoid natin. Ang ano ko lang po is na ano din po ako na i-avoid natin yung pagiging pragmatism or yung si Kristo lang kailangan ko, hindi ko na kailangan mag-aral. Parang ganun. Yung basta ako may Holy Spirit sa inyo ang lungkot-lungkot, walang Holy Spirit. Pagkakaroon ba ng Holy Spirit is yung palagi kang masaya palagi o yung isang kongregasyon na masayahin ba palagi. Hindi ganoon So yun po yung akin. So Pastor, ano po yung naligaw medyo naligaw. Ano po yung stand niyo po doon sa biblical Christianity? Hindi ka popular. Popular Christianity, hindi ka biblical. Ang ano ko doon, ang stand ko lang naman doon ay simple lang. Unang-una, hindi dapat maging issue yung popularity. Yes po. Kasi pag ang popularity, kasi alam mo naman tayo kasi mga tao pag popular ka, sikat ka, mas marami kang follower. At may mga pananaw kasi pag mas marami kang follower, parang mas tama ka. Amen. Pag marami nag-agree sa'yo, di ibig sabihin, marami nag-iisip, parang tama ka. Na-convince mo. Kaya nga ang magaling daw na leader ay yung maraming follower. Sabi ko yung ganong kaisipan, ang pag-usapin ay pagiging magaling na leader, si Satanas magaling na leader. Pero na-convince niya 1/3 of population ng yung number ng angels na-convince niya sumama sa kanya para magrebelde. Ay di magaling siyang follower. 'Di ba? Kasi na-convince niya 'yun Kasi kung sa dami, marami si Satanas na na-convincing follower niya. Pagdating kay Jesus Christ, kung talaga may mga followers siya, bakit pagdating sa cross na wala? Mag-isa na lang siya. Ay hindi siya magaling na leader kasi pagdating doon sa cross mag-isa na lang siya. Mayroon lang sumusunod sa kanya kapag may blessing, kapag pinagpapala. Katulad ngayon, kaya nga mga preaching ngayon laging i-bless ka ni Lord, pagpapalain ka, gagaling ka, yayaman ka, gaganda ang buhay mo. Pero mag-preach ka na pag sumunod ka kay Kristo, ikaw ay pe-persecute, ikaw ay mag-i-struggle, ikaw ay mag-aaral, ikaw ay you will follow His step, you will take up His cross and follow Christ. Kapag ganyan ang preaching mo, yun nga sasabihin nila, patay.
Pero kung ang preaching mo masaya, yung laging parang yung spirit, buhay daw yun ang spirit. Yun yung maling interpretasyon na pinapaliwanag ng maraming mga ngaral ngayon. At dahil nga ang tao ay very subjective, yung bagitin ko na rin sasabi niya ni Brother Chris na truth. Ang truth kasi ngayon very subjective. Yung truth sa akin, sa iyo ay hindi. So parang depende ang truth. Kung ako isang ayon sa iyo, di totoo sa akin yun. Pag hindi ako sumang-ayon, sa iyo lang yun. Sa akin meron akong sariling katotohanan. So walang standard of truth. And that's why we need the scripture. Mahalaga yung Bible. Kung magkaroon tayo ng batayan ng katotohanan, ang Biblia ang ating magiging batayan. Kaya nga yan ay ang tawag natin sa mga nag-aaral dyan ay kinakanonize. Yung canonization process niyan ay hindi naman yan basta na lang na-canonize. Yan po ay dumaan sa mabigat na proseso para ikonsidera yung mga isasama na mga book sa Biblia. Katulad yun sa sa New Testament kasi wala tayong question sa Old Testament. Kompleto na yun eh. Yung 39 books doon, yun ay kompleto na yun. Nagbago lang ng numero kasi may mga sa Hebrew, mayroong 1 Samuel, 2 Samuel, may mga 1 Chronicles. Sa Hebrew Bible, walang mga first, walang second, no? Yun ay isang book lang. Sa atin ay wala nang problema sa Old Testament. Ang problema natin itong New Testament. 27 books. At in between, mayroong idinagdag pa dyan, yung tinatawag nating deuterocanonical books, na kung saan hindi rin yung kinikilala ng mga Hudyo. Pero itong bagong mga grupo na paniniwala ay isinama pa nila yung deuterocanonical books na sa pananampalatayang ebangheliko, yun ay atin nang itinatanggi rin. So 27 books lang talaga. Itong 27 books na to, hindi naman ito basta na lang nagustuhan ng mga church fathers natin. Ito na lang, magbutuhan tayo. Kung sino mas maraming boto, siya natin ilagay sa sa New Testament. Hindi ganoon. Yun ay dumaan sa masusing pag-aaral. Kinakailangan alamin kung yung authorship, kinakailangan alamin kung yun ay may connection sa Panginoong Hesukristo, kinakailangan alamin kung yun may connection sa mga apostol, at kinakailangan alamin kung yan ay mayroong discrepancies or pagkontra sa mga ibang talata sa Biblia, particular sa Lumang Tipan. At syempre, mahalagang malaman din kung yung mga kasulatang yan ay si Kristo ay sentro ng kanyang mensahe. So pag wala yung mga yun ay magiging subjective talaga. Sa mga nagtuturo ngayon, laging nakasentro sa sarili. Pag ako'y na-bless, totoo sa akin yun. Pag hindi siya na-bless, hindi sa kanya totoo. So, yun ang naging problema sa panahon natin ngayon. Nakasentro sa sarili, yung individualism. Nabanggit ko nga sa mga post ko kanina, yung humanism. And humanism and ano ba sila ko kanina? Humanism and narcissistic approach. Oo, yung mga ganong isipan, no? Na kung saan ay nakasentro sa tao, yung modernism. Yan, yung modernism. Na kung saan ay nakabati doon sa kanilang mga disenyo at na acceptable sa community, at yung mga paniniwala ay kumbaga lumang paniniwala na ito na yung bago. Ito na yung katanggap sa panahon natin ngayon. So, yung mga ganong isipan ang siyang babago sa pananampalataya ng isang tao. Na kung saan ay dapat balikan natin, yung sabi ni Brother Chris, na balikan natin yung basic. No? Let's go back to the basic. Let's go back to the Bible. Balikan natin yung original ng mga katuruan at mga katotohanan. Yun ang aking comment lang doon, at ang stand ko talaga dyan ay hindi dapat maging batayan ang popularidad. Tumingin tayo sa kung ano yung katotohanan. Doon tayo mag-stick. No? Sabi nga na pa yan, you will know the truth and the truth shall set you free. Kaya tayo nag-aral.
Kasi kung hindi tayo mag-aral, it's either nasa atin na yung katotohanan o tayo yung katotohanan. Ano matindi doon? It's either kaya hindi ka nag-aral, alam mo ng katotohanan, or maaring ikaw na mismo yung katotohanan. But parehas yan, hindi yan mangyayari sa atin. Sapagkat tayo ay patuloy na dapat nag-aaral at sapagkat hindi rin tayo yung katotohanan. Si Jesus Christ lang yung katotohanan na kung saan dapat tayo sa Kanya mag-aral. Sabi nga lang Panginoon, learn of me. Take up my yoke and sabi niya, take up my, sabi niya doon, alam mo yung verse take up my yoke ba yun? And learn of me, parang ganun. And my burden is light. Hindi ko maalala yung verse. Pero the idea is lumapit tayo sa Panginoon sapagkat magaan ang kanyang pasanin at matuto tayo sa kanya. So yung tinuturo sa atin ng Panginoon ay lumapit tayo sa kanya at matuto tayo sa kanya, sa Panginoong Jesucristo. Ang problema ito mga kapatid, maraming ipinapakilalang ibang Jesus, ibang Kristo. At yun ang binabantayan natin kasi baka iba yung sinasampalataya natin na Kristo. Yun lang, Brother Chris, ang aking magiging tugon dyan. Ako yung sumasang-ayon sa mga binanggit mo. At kung ang usapin ay kung anong stand ko, doon ako sa kung ano ba talagang totoo. Kung popularidad, mag-artista na lang tayo, Brother Chris. Mas madali ba? Ako kaya gumawa ng mga lokohan sa sikat. Kasi wala doon sa kasikat ang katotohanan. Ang katotohanan nasa Biblia. Okay? Amen. Sige, Brother Chris, kung wala na ay tayo'y pwede na siguro magwakas. Kay Joey, meron kang huling sasabihin bago mo nalangin? Yun po yung meron kong sabihin tungkol sa Biblia. Tunay nga na ang Biblia ay kasintalas ng double faith. Kaya dapat paniwala natin dahil ito po ay kinasiyahan ng Panginoon. Maniwala tayo at manampalataya. Yun lang po, Pastor. Amen. Okay, Brother Chris, pwedeng ikaw nang closing prayer at maisama mo sa panalangin ng ang mga kapatiran at lalong-lalo na yung sa issue ng pinag-usapan natin ngayon, maisama natin sa panalangin ang mga kapatiran na naililigaw ng mga maling katuruan. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, nagpapasalamat po kami sa napakagandang oras na inilaan niyo po sa amin. Sa pong malaking pribileyo na makapag-aral po ng inyong banal na salita at tumimo maging direksyon sa aming sa aming tinatahak na pananampalataya patungo sa inyo. At bilang providence niyo din po sa aming paglagong spiritual para sa amin na iyong mga anak. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga bagay na mabubuting bagay na nanggaling sa iyong mga kamay sa aming mga pangangailangan na hindi po kayo nagkulang at sa aming mga sa inyo pong pagprotekta sa bawat araw sa amin. Ebidensya, Panginoon, na ito kami ngayon nakapagtipon at malulusog, Panginoon, na nakipagtalakayan po, Panginoon, sa inyo pong bulwagan, Panginoon, o Lord God. Kami po humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala sa inyo. Humihingi na kami po kahabagan at kaawaan sa aming mga itinuturing po namin ang aming mga sarili ay mangpalama po sa
sa inyo sa inyo pong kadakilaan, Panginoon, at kapangyarihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami at turuan, Panginoon, na Amen. makapagtalikdan ang aming mga pagkakasala at huwag nang magawa ang mga pagkakasalang ito. At aming idinadalangin, idinudulog sa inyo ang aming mga kapatiran na wala ngayon. Alam po namin na sila po'y nasa mga mabubuting kamay at pagkalingan niyo po. Sa may mga suliranin ngayon, kayo po ang tumugon at inyo pong tugunan ang kanilang mga pangailangan at solusyon sa kanilang mga problema. Yes, Lord. Patuloy po namin, Panginoon, idinadaing ang aming kalagayan ng aming bayan na inyo pong ibsan ang mga paghihirap ng aming mga kababayan, lalo-lalo na po mga tinamaan ng virus na COVID po, Panginoon. Inyo po silang kalingain, hindi po silang i-comfort, Panginoon, sa mga nagdadalamhati, sa mga nahihirapan, sa mga may sakit, Panginoon, hindi lang po sa COVID, Panginoon. At kung inyo pong loobin, aming hinihiling na naway loobin nyo na po na matapos na at mahinto na, Panginoon, ang mga pagkalat po, Panginoon, ang transmission ng business na issue. Dinadalangin din po, Panginoon, sa mga kapatiran na naliligaw din po sa mga aral ng mula ng propeta, Panginoon. Ang intensyon ay iligaw, ilayo sila sa inyong katotohanan, kung ang iligay simulat sa kulpa sa mga turo ng aming Panginoon sa Kristo. Mulat ang kanilang mga mata kung pagtibayin, Panginoon, ang mga inilaan mong mga mensahero po upang ipalaganap, Panginoon, ang inyo po mabuting balita na nanggagaling sa aming Panginoon Hesus Kristo. Ito lamang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas, na aming Panginoon sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat. Magandang gabi po sa inyo. At, Magandang gabi, Pastor. Opo, next maraming Wednesday ulit. Maraming salamat po. End na tong meeting. Good, Pastor. Okay, bye. Bye-bye po. Bye po.